public opinion and creating a very clear narrative exposing kung gaano kabulok ang Kongreso at gaano nangalapkap muli ang kapalpakan sa pagkontra sa korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. Ibig sabihin, ang motibo sa politikang marumi sa pananatili sa pag-collectivize at pag-concentrate ng poder sa kamay ng mga Marcos upang tirahin at atakihin ang mga Duterte, drawing the first blood against the Vice President and then papunta sa kanyang tatay. Sino po ngayon ang nag-aabuso ng kanilang otoridad at kapangyarihan? Kayo po na nasa gobyerno. Sino po ang masama ngayon? Hindi po kami, kayo po na nasa gobyerno. Especially po, ikaw po, Secretary ka pa naman ng Interior Local Government, Abalos. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Nanindigan po si Pastor Quiboloy. Kasama po ang SMNI na ipagtanggol ang isang napakalaking operation para wasakin ang pagkatao ng Vice Presidente. For more than 1 month last year, si Vice President Sara Duterte po ay pinunduhan nila Martin Romualdez ng kanilang mga dirty PR operators, all media, in social media para palabasin nagahaman sa pundo. At illegal ang kanyang paghingi ng confidential fund at ang paggastos ng 125 million pesos. Hindi pa po nag-draw the line ang SMNI. Hindi pa po nag-draw the line si Rodrigo Duterte. Tahimik tayong lahat for more than 40 days. Daily attack against the Vice President. Even the National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kung saan si Sara Duterte ay co-vice chairperson designated by the President, was silent all the way. Walang nagtanggol sa Vice Presidente. Until one day, nagsalita si Pastor Quiboloy. Bago magsalita ang tatay, si Rodrigo Duterte. Sabi ni Pastor Quiboloy, hindi na pwedeng pabayaan ang ganitong kalakaran ng mga maruruming laro sa politika ng mga gahaman na politiko na ginagang up ang Vice Presidente. Walang nagtatanggol even to the political party connected to her father. Walang nagtanggol ni isa sa kanya. Tahimik ang buong bansa sa napaka-unfair na paglunsad na ang attack dogs ay ang mga communist terrorist urban operatives sa loob ng Kongreso. The hatch of the plan was very clear. Destroy the Duterte. They drew the first blood. Doon po tumaya si Pastor, doon tumaya ang SMNI, at nabuhay muli ang programang Gikan sa Masa para sa Masa. And Rodrigo Duterte became a rock star again, influencing public opinion and creating a very clear narrative exposing kung gaano kabulok ang Kongreso at gaano nangalapkap muli ang kapalpakan sa pagkontra sa korupsyon sa ilalim ng Marcos Jr. and the rest were exposed so clearly through SMNI. Ito po ang pinagmulan ng lahat. Had Pastor himself distanced from Sara Duterte as the Vice President elected by the people and made SMNI also become a developmental communication network not taking up clear issues of public interest, revealing the truth and making the people understand what good governance should be, hindi po ito nangyari lahat. Doon po nagsimula yon lahat. Ibig sabihin, ang motibo sa politikang marumi sa pananatili sa pag-collectivize at pag-concentrate ng poder sa kamay ng mga Marcos upang tirahin at atakihin ang mga Duterte, drawing the first blood against the Vice President and then papunta sa kanyang tatay, ito po ang pinagmulan kung bakit ang SMNI nanindigan. The Dutertes are the reflection and symbol of what good governance and decisive leadership that this country needs and the people need. Yun po ang dahilan kung bakit tinarget na ang SMNI at tinarget na si Pastor Quiboloy at umabot sa ganito because nanindigan ang SMNI, nanindigan si Pastor, and of course when Pastor stands, Kingdom of Jesus Christ goes the way. Kung saan ang pastor at namumuno ng kanyang organisasyon at kanyang mga tagapanalig ay doon din papunta ang direksyon nila. And SMNI became the symbol of what journalism in the truest sense of being the pillar and conscience of the country in times of abuse of power and funds
and malgovernance, SMNI stood for that. No ifs, no but. Yun pong katotohanan doon. Kaya namin ito hinaharap ngayon. Kaya umabot dito ngayon sa isang napakalubhang, very cancerous type of abuse of state instruments na ginagamit ngayon against SMNI, against Pastor Kibuloy. At ito'y sinakyan na po ng tatlong puwersa ng interes. Interes ng mga komunista na wasakin ang nagpalugmok sa kanila ng pamumuno ni Duterte at ang Vice Presidente, ganoon din si Sara Duterte. Interes ng Estados Unidos na muling makabalik at kontrolin bilang kolonya sa bagong panahon, neo-colony, ang Pilipinas through Marcos government. At pangatlo, yung interes ng mga oportunistang politikong dilawan at pinklawan na nagsama-sama at ginamit ang kahinaan ng isang mahina at isang leader na ang interes ay hindi bayan kundi sariling pagbangon lamang. No matter what it will cost the government and the people, ito po'y nagsama-samang confluence ng mga factors building up towards this kind of very unjust and immoral na paggamit ng instrumento ng Estado ngayon laban kay Pastor Kibuloy at sa Kingdom of Jesus Christ. Again, babalikan ko, Sir Jay, and the rest of my panel members, the real target here is not just Pastor. The real target of the Marcos government and the U.S. new master of the Marcos government are the Duterte. Eliminate them by all means, including physical, political elimination into the landscape of Philippine governance and political landscape. Ako maigsi lang, no? Ang tingin ko dito, matagal na nakaplano ito. Pagkatapos nung eleksyon, kung magugunita po ng ating mga kababayan, lahat ng mainstream media anti-Marcos. To the point na pati sila Mel Chanco, lahat yan, sila Noli de Castro. Kapag ka nagpo-programa, pag binabanggit na yung sa apelidong Marcos, nakasimangot. Oo, umiiling. Tapos, so tinarget na yan. Pag naupo sila, gagawa sila ng paraan para makuha nila. Nakuha nga nila lahat. Ang hindi lang nila nakuha SMNI. Pansinin ninyo, kahit nung hindi pa suspendido ang prangkisa, ang permit to operate ng SMNI, SMNI na lang ang natitira na nagpipiskalize, nagre-report ng tama, no? So, naghanap sila ng paraan paano talaga maipit, at ang ginawa nila, kinasangkapan nila yung NTC, National Telecommunications Commission, na quasi-judicial body, para siya ang gumanap doon sa hindi nila magawa. Kasi hindi nila pwedeng tanggalan ng prangkisa ang ABS-CBN, ang SMNI, nang sila-sila lang. Kasi they need batas yan eh. So kinakailangan nila sa House, kinakailangan nila Senate. Ang ginawa nila, kinasangkapan nila NTC, parang mga asong ulol naman, sumunod yung NTC, sinuspend indefinitely yung permit to operate. Hindi po yung prangkisa. Ang prangkisa po ng SMNI buhay. Pero ang permit to operate, inaliso ng NTC. Yan ang ating pinaglalaban. Sabi nila may kaso. Nagpunta kami sa NTC, hinanap namin yung kaso, wala silang maipakita. Wala silang maipakitang kaso. Wala silang maipakitang complaint. Kaya ngayon, tama-tama, bukas magsi-60 days na, pwede na tayong maningil. No? Kasi supposed to be within 60 days, dapat, ma-resolve na nila. Walang complainant, walang abogado, lahat wala. Ang basis lang nila for the suspension ay yung findings ng House of Representatives. So, ito ba'y sinasadya? Opo. Kasi para nang sa ganon, wala nang sumungay, wala mo sukwahi, wanay mo supak sa ilang sa ilaha. Yun lang po. Ni isang sintimo po, wala po kaming ninakaw sa inyo. Kayo po ang nasa gobyerno, ang mga magnanakaw. Ni isang kusing, ang Kingdom Nation at si Pastor Apollo C. Kibuloy, wala po kaming ninakaw sa inyo. At ngayon, kukunin nyo ang mga kingdom properties. Dugo, pawis, luha po ang ininvest namin. Binuhos po namin dito para sa mga kingdom properties, buong sanlibutan nito. And because of your evil and envious eyes, kukunin nyo sa amin po. Hindi po pwede yan. At ikaw, Secretary Abalos, di ba? Lawyer po kayo. Ako, hindi po ako lawyer. Pero in my ordinary mind po, makikita nyo yung statement po ninyong ito, puro po ito kabalbalan. Yung sinabi nyo po na magsiserve ka ng warrant, parang ikaw pang masama. Totoo po yun.
kayo po talaga ang masama. Kayo po talaga ang masama sa pagsiserve nyo ng warrant. At sinabi, niyuyukaran at saka tinapak-tapakan, yurakan at tinapak-tapakan. Yung pagpapakita nyo po ng wanted na mga pictures, ito po, yung mahal po namin na Chief Administrator, Sister Ingrid Canada. For more than 40 years, nandito na po yan sa Kingdom Nation. Siya po ang aming Chief Administrator dito. Wala po siyang criminal record. At yun, binabalandra nyo po ang pagmumukha po niya. Brother Crescente Canada po, ang aming pong barangay captain sa Tamayong. Mga mababait po yan, mga full-time miracle workers ng Kingdom. Jacqueline Roy, main musician po yan ng Kingdom Nation po. Sylvia Simanes, one of the coordinators po. Sila po, lahat, nakabalandra po ha. Pero yung hinuli nyo po, yung suspect, ito ang suspect, nahuli, nasa kamay nyo na po. Yung nagpaslang sa magkasintahan. Tinabunan nyo po yung mukha, hindi naman po naka-blur. Biruin nyo yan, sino po ang nagyurak ng karapatan? Kami po ba dito sa Kingdom, wala pong human rights at sila po may human rights, hindi nyo po pinakita yung mukha kasi nga may human rights sila. Yung driver ng van ng Alitagtag Batangas drug bus ninyo na para bang drama-drama lang. Yan o, naka-blur po yung mukha. Naka-blur po yung mukha. Tapos, ano pong pinagkaiba? Ito po, droga pong involved niyan. Ito sa amin, wala pong napatunayan, hindi nga nahuli. Di ba? Pilit nilang nakabail nga yan. Tapos, we present, pumunta doon personally po yung ating mga Kingdom full-time miracle workers po, sila Ate Ingrid po, lahat po sila. Kasi available naman po yung kasong yan. And now, you are displaying their faces, yung mga picture po nila, na as if they are the greatest criminal. Sino po ang nag-apak ng karapatang pantao, Secretary Abalos? Compare to these people na nahuli nasa yung kamay nyo na and then telling us na because of human rights, to preserve their human rights, hindi pwedeng ipakita yung mga mukha nila. At ito, Chief Administrator po namin sa Kingdom Nation, nagsakripisyo po para kasama po namin mahal na pastor para po sa bansang kaharian, nagturo po sa amin ng kabutihan. Inosente po. Binabalandra nyo yung pagmumukha po nila dyan. Sino po ngayon ang nag-aabuso ng kanilang otoridad at kapangyarihan? Kayo po na nasa gobyerno. Sino po ang masama ngayon? Hindi po kami, kayo po na nasa gobyerno. Especially po, ikaw po, Secretary ka pa naman ng Interior Local Government, Abalos. At may angas at may kakapalan pa kayo ng mukha, telling in our face, especially you, PNP Chief Marbel, calling our pastor, he is not a pastor. Who are you? Sino po kayo para sabihin po na si Pastor Apollo Siquibula hindi po pastor at fugitive po siya ng batas? Sino po kayo? Ikaw, babalik ko po siya yung tanong, PNP ka naman, Chief ng PNP, Philippine National Police, di ba dapat Chief ka ng Philippine National Police at you have to serve and protect us na mga mamamayan ng bansang ito? But you are not serving and protecting us. You are serving and protecting sa interest ng mga politiko na pinaglilingkuran po ninyo. And you have the guts at kakapalan ng mukha na tawagin po si pastor na hindi po pastor. Kayo po, chief po ba kayo ng pambansang pulisya ng Pilipinas? O chief lang po kayo sa nag-utos sa inyo dahil sa pang-personal na interest? Ito po mga kababayan, buksan po natin mga mata. Sa gobyernong ito, wala pong umiiral na batas. And they are twisting the facts and they are twisting the stories in favor po sa kanila. Garapalan na po ang nangyayari ito. Yan lang po.